Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 5, Talata 1 hanggang 7. Ang mga itinuturing na marumi. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Paalisin mo sa kampo ng Israel ang lahat ng may sakit sa balat na parang ketong, ang mga may tulo at ang lahat ng naging marumi dahil napahawak sila sa patay. Wala kayong itatangi, maging lalaki o babae. Lahat ng mga ito ay palalabasin upang hindi maging marumi ang kanilang kampo. Ako'y naninirahang kasama ng aking bayan." Tulad ng utos ni Yahweh kay Moises, lahat ng may sakit sa balat na parang ketong, may tulo at naging marumi dahil sa pagkahawak sa patay ay pinalabas nila sa kampo. Ang pagbabayad sa nagawang masama. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo ito sa mga Israelita. Sino mang magtaksil kay Yahweh at makagawa ng masama sa kanyang kapwa ay dapat umamin sa kasalanang kanyang nagawa. Pagbabayaran niya ito ng buo, maliban pa sa dagdag na 5 bahagi nito. Ito'y ibibigay niya sa ginawan niya ng masama o sa pinakamalapit na kamag-anak nito." Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Bilang, chapter 5, verse 8 to 13. Kung wala itong malapit na kamag-anak, ang halagang ibabayad ay mapupunta kay Yahweh at ibibigay sa mga pare. Bukod sa tupang ibibigay ng mga nagkasala upang ihandog bilang pantubo sa kanyang kasalanan, lahat ng natatanging handog ng mga Israelita para kay Yahweh ay mauuwi sa paring tumatanggap niyon. Kukunin ng bawat pare ang handog na ibinibigay sa kanya, ang tuntunin tungkol sa pagtataksil at pagsiselos. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ito ang sabihin mo sa mga Israelita. Kung ang isang babae nagtaksil sa asawa, nakipagtalik sa ibang lalaki, ngunit walang katibayang na ipakita laban sa kanya, sapagkat hindi siya nahuli sa akto." Amen po. Isang magandang buhay pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 5 kabanata ng Mga Bilang, versikulo 14 hanggang 19. Ang tuntunin tungkol sa pagtataksil at pagsiselos. O kaya namay ang asawang lalaki naghihinala sa kanyang asawa kahit wala itong ginagawang masama. Ang babae ay dadalhin ng lalaki sa pari. Ang lalaki maghahandog ng kalahating salok ng harinang cebada. Ang handog na ito'y hindi bubuhusan ng langis ni sasamahan ng insenso sapagkat ito'y handog tungkol sa pagsiselos. Handog upang hilinging lumabas ang katotohanan. Ang babae ay dadalhin ng pari sa harap ng altar. Ang pari ay maglalagay ng sagradong tubig sa isang tapayan at hahaluan ng kaunting alikabok mula sa sahig ng tabernakulo. Pagkatapos, ilulugay ang buhok ng babae at pahawakan sa kanya ang handog na harina. Samantala, ang mangkok na naglalaman ng mapait na tubig na magpapalitaw sa katotohanan ay hawak naman ng pari. Ang babae panunumpain ng pari. Sasabihin niya, "Kung hindi ka nagtaksil sa iyong asawa, hindi tatalab sa iyo ang sumpang taglay ng tubig na ito." Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 5, versikulo 20 hanggang 25. At ang sabi, "Datapwat kung ikaw ay tunay na nalisya sa iba na di mo asawa, at kung ikaw ay nadumihan, at ibang lalaki ay sumiping sa iyo, bukod sa iyong asawa, ay panunumpain nga ng saserdote ang babae ng panunumpang sumpa, at sasabihin ng saserdote sa babae, ilagay ka ng Panginoon na pinakasumpa at pinakapula sa gitna ng iyong bayan. Kung papanglumuhin ng Panginoon ang iyong hita at pababagain ang iyong tiyan, at ang tubig na ito ay nagbubugso ng sumpa ay tatalab sa iyong tiyan, at ang iyong katawan ay pamamagain at ang iyong hita ay panglulumuhin.
At ang babae ay magsasabi, siya nawa, siya nawa. At isusulat ng saserdote ang mga sumpang ito sa isang aklat at kanyang buburahin sa mapait na tubig. At kanyang ipaiinom sa babae ang mapait na tubig ng nagbubugso ng sumpa at tatalab sa kanya ang tubig na nagbubugso ng sumpa at magiging mapait. At kukunin ng saserdote sa kamay ng babae ang handog na harina tungkol sa paninibugho at kanyang aalugin ang handog na harina sa harap ng Panginoon at dadalhin sa dambana. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Numbers chapter 5 verse 26 to 31. At ang saserdote ay kukuha ng isang dakot ng handog na harina na pinakaalaala niyaon at susunugin sa ibabaw ng dambana at pagkatapos ay paiinom sa babae ang tubig. At pagka napainom na siya ng tubig ay mangyayari na kung siya'y nadumihan at siya'y sumalangsang sa kanyang asawa na ang tubig na nagbubugso ng sumpa ay tatalab sa kanyang mga magiging mapait at ang kanyang katawan ay mamamaga at ang kanyang hita ay manglulumo at ang babae ay magiging sumpa sa gitna ng kanyang bayan. At kung ang babae hindi nadumihan kundi malinis ay magiging laya nga at madadalang tao. Itong kautusan tungkol sa paninibugho pagka ang isang babae ay nalilis siya sa kalalaking di niya asawa at nadumihan. O pagka ang diwa ng paninibugho ay sumasa isang lalaki at naninibugho sa kanyang asawa, ay paharapin nga ang babae sa Panginoon at gagawin sa saserdote sa kanya ang buong kautusang ito. At ang lalaki ay may ligtas sa kasamaan at ang babae ay siyang magdadala ng kanyang kasamaan. This is the word of God. Amen.